Ito po ay ulat na dalawang barko ng Philippine Coast Guard, PCG at Bureau of Fishery and Aquatic Resources, yung BFAR, ang hinarang kamakailan lang ng dalawang barko ng China Coast Guard. Malapit po ito sa Bajo de Masinloc o yung tinatawag natin na Scarborough Shoal. Magandang gabi po, magandang hapon po at magandang umaga sa inyong lahat sa mandako po ng mundo naroroon. At welcome po sa ating YouTube channel ng Friendly Talk TV. Paki-like, share and subscribe nang sa ganun po tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at talakayan sa mga nangyayari dito sa loob ng ating bansa. At ito pong ulat na to ay bago na naman pong style o ginagawa ng China. Ito po yung paglalatag ng floating barrier doon po sa West Philippine Sea. At ito talagang China ay walang sawa-sawa sa kanilang mga pinaggagawa. At ayon po sa ulat, ang BRP Bagakay at yung ating BRP Datu Pagbuwaya ay tinutukan ng dalawang barko ng China Coast Guard, habang isang ikatlong barko at 6 na maritime militia ship ng China ang nag-set up ng mga blocking position upang harangan ang mga barko ng Pilipinas. Okay, hindi lang po pala floating barrier, kundi pati yung kanilang barko ay hinaharang rin. Yung kanilang militia maritime vessel ay ginagawang pangharang upang hindi makapasok itong ating mga PCG o yung mga BRP na nagdadala po ng resupply mission sa ating mga mangingisda at sa ating mga ang ating floating outpost doon sa may Scarborough Shoal, yung ating BRP Sierra Madre. Itong ginagawa po ng China na to ay ito po ay isang bago na naman nilang paraan upang tayo ay harangin o iharas at bulihin dito sa ating mismong West Philippine Sea. Okay, hindi ang anumang pagkakataon na nagkakaroon ng mga ganitong insidente dito po sa West Philippine Sea. Sa katunayan po, ito ay nangyari rin noong nakaraang taon. Noong Agosto 2024, ang barko ng BFAR at BRP Dato Sanday ay nagsagawa ng humanitarian mission upang mamahagi ng ayuda sa mga mangingisda ng humanitarian mission upang yung ating mga mangingisda ay yun nga po ay hatiran ng mga tulong. At ito pong China, yung kanilang mga militia vessel ay pinalibutan na itong ating BFAR at yung BRP Dato Sanday. Pinalibutan po nila, hinaras ng 8 barko ng China upang hindi makapasok doon sa West Philippine Sea, kung saan mamimigay ng mga ayuda itong ating BRP at BFAR. Kabilang ang isang barko ng People's Liberal Army na Navy at mga cutter ng China Coast Guard. Ang insidenteng ito ay nagresulta ng pagkasira ng makina ng BRP Datu Sanday matapos itong bombahin ng water cannon at ng mga barko ng China. Minsan gusto ko na rin sisihin itong ating pamahalaan at itong ating mga namamahala dito, dahil makailang beses na tayong inaalok ng US at ng iba pang karatig bansa natin na kaalyado upang tulungan tayo sa mga ganitong resupply mission. Ngunit
patuloy na tinatanggihan ng ating itong PCG at ating Philippine Navy sa hindi natin maintindihan kadahilanan, lalong-lalo na itong ating AFP Chief of Staff na si Romeo Browner ay maraming ang nasuya sa kanyang pagmamatigas na hindi pa napapanahon para tayo ay humingi ng tulong. Ay ngayon nagpalitan ng administrasyon ang US at ito ay pinamumunuan na ng Trump administration. Ngunit buti na lang nagtalaga itong si Donald Trump ng Secretary of State anti-China. Ito po ay si Senator Rubio na matagal na rin kinokondena itong China. Ngunit ito nga pong insidente na naman na nangyari kamakailan lang ay panibago. Ito nga ang paglalatag nila ng floating barrier at yung pagharang ng mga kanilang mga barko, yung militia vessel. Hinaharang nila mismo sa dadaanan ng ating BFAR at ng ating PCG o BRP pala, mga BRP ship. Ito po, basahin niyo po itong headline o yung title po ng news na ngayon. China naglatag ng floating barrier sa West Philippine Sea. Galing po yan sa ulat ng PCG. At nakalagay po rito, kinondena ng Philippine Coast Guard o PCG ang Bureau of Fishery and Aquatic Resources, pati na po ng BFAR, ang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barrier sa may south position ng Bajo de Masinloc na humaharang naman sa mga Pilipino fishing boat. Hindi lang pala itong BFAR ang naharangan, pati mga fishing boat natin na makapasok sa Scarborough Shoal at pagkakait sa kanilang makapangisda. Ito po ay ating teritoryo, itong Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, ang floating barrier na may haba na 30 metro ay natuklasan ng mga tauhan ng PCG at ng BFAR habang sakay ng BRP Datu Bangkaw nang magsagawa sila ng routine maritime patrol. Ito po ay nangyari pa noong September. Okay. Ito po ay 2023 at 2024. Magkasunod taon-taon ginagawa nila to. At ngayon naman 2025, ganun pa rin ang kanilang inaasta at ginagawa netong China. Okay, etong nakalagay po rito sa video na to, yung isang news galing po sa PTV Philippines. Panoorin po natin. At ito po ay galing po sa PCG, itong balita na to na ibinalita po ng PTV4 o PTV Philippines. Yun nga po, yung floating barrier ng China ay muling nakita sa bungad ng Bajo de Masinloc. Okay, panoorin natin at bago po natin uli bigyan ng komento. China sa entrada ng Bajo de Masinloc. Patuloy naman itong tinutugunan ng PCG kasabay ng pamamahagi ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea, katuwang ang BFAR. May balita ang pambansa si Patrick De Jesus ng PTV. Sa Maritime Domain Awareness Flight kahapon ng BFAR sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, nakitang muli ang floating barrier sa entrada ng Bahura. Ayon sa Philippine Coast Guard, ikinakabit ito sa tulong ng dalawang Chinese maritime militia vessel na magkatabi sa loob mismo ng lagoon ng Panatag Shoal. May mga lipad naman tayo na naipakita natin ng
floating barrier na yan ay dependent sa deployment ng Coast Guard vessel and the deployment ng BFAR vessel. So they're thinking that the Filipino fishermen will try to enter the shoal of Bajo de Masinloc. Sa gitna ng MDA flight, muli na namang namataan ang military helicopter ng China na nagpakilalang mula sa PLA Naval Air Force. Pero hindi gaya sa mga nakalipas na insidente, hindi na dumikit ang naturang military helicopter. I would like to believe na the PLA Navy learned its lesson ng dangerous maneuvering na ginawa nila noong nakaraang buwan. I would like to believe that the publication of such dangerous maneuver na ginawa ng helicopter was widely criticized ng ibang bansa. So I think they also recognize na such unprofessional, dangerous maneuver is reckless and very dangerous, not just on the part of the Philippine aircraft, but even for the People's Republic of China. Sumuporta rin sa pamamahagi ng tulong sa mga mines ng Pilipino ang MDA flight gamit ang Cessna Caravan plane ng BIFAR sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng BIFAR na BRP Datu Tamblot, BRP Datu Pagbuwaya, BRP Datu Sumkat at BRP Datu Balensusa ang ipinadala sa bisinidad ng Bajo de Masinloc para sa nasabing humanitarian mission. Bukod sa 4 na barko ng BIFAR, ay nakaagapay din ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Kita sa MDA flight ang aabot sa 26 na bangka ng mangis ng Pinoy na benepisyaryo ng ibinibigay na tulong na krudo at pagkain. Pero pinaliligiran din sila ng mga barko ng China Coast Guard. 5 barko ng China Coast Guard ang nasa paligid ng mga barko ng BIFAR, PCG at bangka ng mga mangingisda. 30 nautical miles mula Bajo de Masinloc kung saan ginawa ang aktibidad. Di kalayuan din ang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Ang mga regular na maritime domain awareness flight gaya ng ginagawa ngayon ng BIFAR ay bahagi ng pag-iit ng karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone, kabilang na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Magtutuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong sa mga mines ng Pinoy na naghahanap buhay sa West Philippine Sea. This is also a good opportunity for us to encourage more Filipino fishing vessels sa Zambales at sa Pangasinan na tumungo dito para makakuha ng ayuda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mula sa People's Television Network. Yun po ang nakita natin na merong mga militia vessel at merong mga Chinese Coast Guard at meron din isang PLA China warship ang nandoon sa Bajo de Masinloc. Okay, ano po ba yung mga dahilan ng paglalagay ng floating barrier ng China at bakit nila ito ginagawa? Unang-una po dyan yung pagtaboy sa mga mangingisdang Pilipino dahil ayaw nila nga papasukin doon para makapangisda. Kaya nilagyan nila ng barrier. Pangalawa, yung pagpapalakas ng China sa teritoryo. Dahil nga gusto nilang angkinin na sila yung makapangyarihan, kaya nila ginagawa yung paglalagay ng barrier ngayon. At pangatlo, yung pagharang sa operasyon ng Philippine Coast Guard at BFAR sa mga resupply mission. Okay, at yung maritime patrol. At sumunod po dyan yung pagtatag ng exclusive access para sa mga fishermen. Okay. Para to sa kanila yung pagtatag ng exclusive access para sa Chinese fishermen, para maitaboy nila yung mga Filipino fishermen at yung mga Chinese fishermen ang makikinabang doon sa Bajo de Masinloc. So yun po ang mga dahilan kung bakit ginagawa yun ng China. Pero ano po ba naging reaksyon ng Pilipinas? Okay, ganito po ang naging reaksyon ng Pilipinas. Last year po, nung ginawa nila yon, ang Pilipinas po ay pagkatapos noon nilang ilatag ay sinira at inalis ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng China sa Scarborough Shoal. Ito ay isang matapang nakbang upang ipakita na hindi kinikilala ng Pilipinas ang illegal na control
ng China sa teritoryo ng bansa natin. Kasi same area din eh. Dito din sa Baho de Masinloc nung last year na naglagay sila ng floating barrier. Sa kabila ng mga hakbang na ito ay patuloy pa rin yung China sa pagharang at paglalagay ng mga ganitong klaseng barrier para itaboy ang ating mga ngisda dito sa mismong ating teritoryo sa West Philippine Sea. Okay, at tama po yun na ginawa ng ating mga PCG at yung ating Coast Guard at ang Philippine Navy. Hinira po nila at wala naman pong nagawa ang China dahil karapatan ng Pilipinas na pumasok doon at papasukin ang ating mga mangingisda. Kung baga sila pa nga yung illegal. So yun po yung ginawa at sabi nga po ng ni Tariela, General Tariela, ay maganda pong halimbawa dahil nag-encourage nga po sa mga mangingisda natin na pumasok at doon mangisda sa exclusive economic zone natin sa Scarborough Shoal dahil napakayaman po ng ating karagatan doon. Kaya nga po inaangkin yan at pilit inaagaw ng China dahil po sa mga likas na yaman. Yun po ang aking komento dito sa ating kwentuhan at ating topic tungkol dito sa China na naglagay na naman ng mga barrier, floating barrier at sinabayan pa ng paghaharang ng mga kanilang militia vessel. Ngunit walang nagawa ang China dahil nagawa pa rin ng mga mangingisda, makapangisda doon at nagawa pa rin ng BFAR at ng ating Philippine Coast Guard na makapag-conduct ng mga ayuda at yung pagbibigay ng resupply mission. So, yun lamang po ang aking komento dito. At kung kayo po ay meron din na pananaw at meron din po kayong gustong sabihin sa ating mga topic, comment down below na lamang po. Okay. At muli po, humingi po ako ng pabor na paki-like, share, subscribe ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at pagbisita. Hanggang sa muli po, maraming salamat at God bless po.